Magandang gabi bayan! Isang espesyal na edisyon ng aming Ulat Balita ang aming inihanda para sa inyo ngayong gabi. Ako nga pala si Angel at kasama ko ngayon sina Shamil, Jaden, Roy, Jet, Isabella at Elisha upang talakayin ang mga napapanahong issue na humukubog sa ating lipunan. Magandang gabi rin sa inyo. Hindi lang basta balitang hatid namin sa inyo ngayong gabi, sama-sama nating susuriin ang mga isyong maselang, kontrobersyal ngunit napakahalaga sa bawat isa sa atin. Mula sa usaping pangkasarian, mga suliranin ng kabataan, hanggang sa hamon ng globalisasyon. Sa kabila ng patuloy na pag-usbong ng teknolohiya at mga bago sa ating kapaligiran, hindi pa rin natitinag ang mga hamon sa lipunan. Kaya't samahan ninyo kami sa isang gabi ng makabuluhang talakayan na tiyak na magbibigay liwanag at kaalaman. Tama ka diyan, Elisha. Kaya't wag na natin patagalin pa, narito na ang una nating ulat tungkol sa isyong pangkasarian. Jet, Roy, kayo na ang bahala. Salamat, Shamil. Nagiging mainit na usapin muli ang pagkakapantay-pantay ng mga tao ayon sa kanilang kasarian. Matapos isulong noon ng mga kababaihan ang kanilang karapatan, ngayon naman ay ang miyembro ng LGBTQIA community ay sumisigaw ng pantay na pagkakatingin. Hindi pa rin ang sambayanan sa kasalukuyan sa ganitong konsepto ng respeto. Para sa ilan, hindi katanggap-tanggap ang kasariang labas sa pagiging lalaki at babae. Labag daw to sa salita ng Diyos at hindi raw dapat kinukonsente. Pananaw naman ng ilan, pagtanggap ang kailangan nila dahil katulad din sila ng normal na mga nilalang. Ngunit, kung lalawakan ang ating isip, hindi nga dapat husgahan ng tao batay sa kanyang kasarian. Walang pinipiling kasarian ang pagiging makatao at mabuting nilalang. Tila may layo pa ang tahakin natin, ngunit ang bawat hakbang ay mahalaga. Balik sa inyo, Angel at Shamil. Maraming salamat Roy at Jet. Napakahalaga talaga ng usaping ito, lalo na sa pagpapalaganap ng pagkakapantay-pantay. Sunod natin tatalakayan ng isa pang mahalagang issue, ang mga suliranin ng mga kabataan. Jaden, ano nga ba ang kalagayan ng ating mga kabataan sa panahon ngayon? Salamat, Shamil. Ang mga kabataan ngayon ay nahaharap sa samot-saring problema. Mula sa peer pressure, mental health issues, hanggang sa paggamit ng social media. Isa sa mga pangangahing suliranin ay ang depression at anxiety na dulot ng matinding pressure sa kanilang pag-aaral at buhay sosyal. Mula sa mga kwento ng mga kabataan, malinaw na kailangan nila ng tamang suporta at pag-unawa. Mula sa kanilang mga nakakatanda, balik sa inyo. Maraming salamat Jaden. Tunay ngang napapanood ang pagbibigay pansin sa mga suliraning ito upang matulungan natin ang mga kabataan sa kanilang pagharap sa buhay. Ngunit ngayon naman ating tahakin ang issue tungkol sa globalisasyon. Ang globalisasyon ay may malaking epekto sa ating bansa, mula sa ekonomiya, trabaho, at kultura. Ngunit may maganda at hindi magandang epekto rin ito. Isabella, Roy, at Jet, balik sa inyo. Sa pamamagitan ng globalisasyon, nagkakaroon ng pagkakasundo ang mga bansa ukol sa kalagayan ng kalikasan. Dahil din sa globalisasyon, maraming trabaho at oportunidad ang nalilikha na nagiging dahilan ng pag-unlad ng ekonomiya ng iba't ibang mga bansa. Bilis ang paglago ng teknolohiya na malaki ang maitutulong sa pagunlad ng lipunan sa iba't ibang bansa. Ngunit hindi mawawala ang mga hindi magagandang epekto nito. Dahil sa malawak na sakop ng sektoro ng kalakalan, nagkakaroon ng problema sa ekonomiya sa iba't ibang bansa, lalo na ang mga nasa mahihirap na bansa. Dahil sa problemang pang-ekonomiya, nagkakaroon ng malaking agwat sa ekonomiya ng iba't ibang bansa. Dahil naman sa agwat ng ekonomiya, nagkakaroon din ng malaking agwat sa buhay at pamumuhay ng mga tao sa pagitan ng mahihirap at mayayaman. Ang mahalaga ay mapanatili natin ang ating sariling identidad kahit papatuloy tayong sumasabay sa agos ng globalisasyon.
Ang tamang balanse ng pagtanggap ng bagong ideya at pagpapahalaga sa ating kultura ang susi upang umunlad tayo nang hindi nawawala ang ating pagka-Pilipino. Sa huli, nasa ating mga kamay ang kapalaran. Paano tayo aangat habang pinangangalagaan ang ating kultura? Balik sa inyo. Sa tatlong isyong tinalakay natin, mahalaga ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon at aksyon upang harapin ang mga hamong ito. Kaya't maging mapanuri, maging responsable, at higit sa lahat maging bahagi ng solusyon. Diyan nagtatapos ang ating ulat balita ngayong gabi. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Ang sa muli, magandang gabi bayan!